Welcome back to our channel. May bagong development na naman tayo sa modernization ng Philippine Coast Guard, ang pagbili ng additional 5 Magbanua Class 97-meter patrol ships mula sa Japan, umuusad na. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Yes mga kababayan, hindi pa man nagsisimula ang aktwal na konstruksyon ng mga bagong barko, may positibong indikasyon na malapit na itong magsimula. Noong May 22, 2025, naglabas ang Department of Transportation o DOTR ng Letter of Invitation sa Japan Marine Science Inc. o JMSI, para sa construction consultancy services ng proyekto. Ibig sabihin nito, kasado na ang preparasyon para sa pagpapatayo ng mga bagong patrol ships. At gaya ng mga naunang proyekto, yung 10 Par-Ola class at yung unang 2 Magbanua class vessels, kailangan muna nating kumuha ng construction consultant bago i-award sa shipbuilder ang project. Ang Japan Marine Science Inc. o JMSI ay isang kumpanyang may malawak na karanasan sa marine consultancy. Sila rin ang naging consultant para sa Maritime Safety Capability Improvement Project, MSCIP, Phase 1 at Phase 2. Meaning, sila ang tumulong sa pagtayo ng 10 Par-Ola class patrol vessels at 2 Magbanua class vessels. Kaya kung tatanggapin ng JMSI ang panibagong invitation mula sa DOTR, ibig sabihin tuloy-tuloy na ang trabaho para sa Phase 3 ng proyekto. Bakit nga ba kailangang may construction consultant? Simple lang, sila ang nag-o-oversee ng quality ng paggawa, nag-e-inspect ng mga components, at nagsisigurong nasusunod ang specs ng kontrata. Importante ito lalo na kung galing sa ibang bansa ang shipbuilder. At dahil ang proyekto ay ODA-funded o Official Development Assistance mula Japan, gusto nating siguradong sulit ang bawat yen. Samantala, wala pang final confirmation kung sino ang magiging shipbuilder ng 5 bagong barko. Pero ayon sa impormasyon, posibleng gamitin ulit ang sole source bidding method, gaya ng ginawa sa unang 2 Magbanua class. Kung magiging sole source bidding ulit, malaki ang chance na ang Mitsubishi Shipbuilding pa rin ang kukunin para gawin ang mga barko, dahil sila rin ang gumawa ng nauna. Sa totoo lang, hindi lang basta pagpapatayo ng bagong barko ang usapin dito, kundi strategic alignment din sa Japan pagdating sa maritime security. Alam natin na isa ang Japan sa pinakaaktibong bansa na tumutulong sa maritime law enforcement capacity building ng Pilipinas, at hindi lang sa Coast Guard, kundi pati na rin sa mga seafarers at port authorities. Ang pagbili ng mga bagong Magbanua class vessels ay bahagi ng mas malawak na framework ng Maritime Safety Capability Improvement Project, na may suporta mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Ibig sabihin, hindi lang ito simple transaksyon, ito ay bahagi ng long-term partnership na may kasamang training, maintenance support, at infrastructure development. Hindi rin ito first time na nagkaroon ng construction consultancy invitation. Sa Phase 1 at 2 ng MSCIP, naging mahalagang bahagi ang pre-construction consultancy para masigurong maayos ang coordination sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas, ng consultant, at ng Japanese shipbuilder. Dito natin nakikita na seryoso ang gobyerno sa transparency at accountability, lalo na kung ODA-funded ang proyekto. May mga ulat rin na posibleng magkaroon ng joint crew training sa Japan habang ginagawa ang mga barko, para pagdating ng delivery, handang-handa na ang Coast Guard personnel sa pag-operate ng mga bagong assets. Kasama sa mga training ang navigation systems, engine operations, search and rescue techniques, at disaster response procedures. Importante ring banggitin na ang mga ganitong proyekto ay hindi lang pang short term. Kapag dumating na ang mga barko, kailangang may long-term logistics support system at spare parts availability. Kaya nga kadalasang may kasamang soft components ang mga ganitong kontrata, tulad ng crew training, maintenance workshops, at dockyard upgrades. At sa panahon kung saan hindi lang China ang nagiging concern sa rehiyon, kundi pati ang pagdami ng maritime crimes tulad ng illegal fishing, smuggling, at piracy, napakahalaga ng papel ng Philippine Coast Guard. Kaya itong karagdagang 5 Magbanua class ay hindi lang dagdag porma, kundi dagdag kakayahan para protektahan ang karagatan, tumugon sa sakuna, at magpatupad ng batas, kahit sa pinakadulong bahagi ng ating bansa. Bakit nga ba importante ang Magbanua class?
Ito ang largest patrol vessels ng Philippine Coast Guard, may 97 meters in length, may helideck, modern navigation and communication systems, at capable mag-deploy kahit sa malalayong karagatan. Nagamit ang ganitong klase ng barko sa search and rescue missions, anti-piracy, disaster response, at syempre, maritime patrol sa West Philippine Sea. Sa panahon ngayon kung saan mas lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi lang basta military assets ang kailangan natin, kundi maritime law enforcement vessels na kayang tumagal at rumonda sa ating exclusive economic zone. At dahil civilian agency ang Coast Guard, mas madali nitong i-assert ang ating maritime rights without escalating conflict. Ngayon, ang hinihintay na lang natin ay kung tatanggapin ng JMSI ang role bilang konsultan. Kapag na-award na ito, posibleng before the end of 2025, magsimula na ang aktwal na paggawa ng mga bagong barko. At kapag nasunod ang schedule, maaaring ma-deliver ang mga bagong patrol vessels by 2027 or early 2028. Isa rin sa mga dapat abangan ay kung magpapalawak pa ang proyekto sa hinaharap. May mga early discussions na rin noon ukol sa posibilidad ng fourth phase ng MSCIP, kung saan pinag-uusapan na baka magdagdag pa ng mga mas advanced na offshore patrol vessels para sa Philippine Coast Guard. Habang lumalawak ang responsibilidad ng PCG, mula sa maritime domain awareness hanggang disaster risk reduction, kailangan din itong makasabay sa teknolohiya at modern infrastructure. Kaya hindi malayong sa susunod na mga taon, makita nating mas malalaking barko, mas advanced radar systems, at mas integrated na command and control platforms ang mapasakamay ng Coast Guard. At huwag nating kalimutan na ang mga bagong barko ay may potential ding gamitin sa mga joint patrols kasama ang ibang bansa, gaya ng Japan, US, at Australia. Sa ganitong paraan, mas lumalawak pa ang reach at network ng maritime cooperation ng Pilipinas. Kung magiging matagumpay ang Phase 3 ng MSCIP, maaaring magsilbing modelo ito para sa iba pang maritime-related projects ng gobyerno, hindi lang sa Coast Guard kundi pati na rin sa Bureau of Fisheries, Customs Enforcement, at Maritime Environmental Protection. Ito ay malaking hakbang para sa maritime capabilities ng ating bansa. Habang patuloy tayong humaharap sa hamon ng pagbabantay sa ating karagatan, ang pagdagdag ng 5 bagong Magbanua-class vessels ay testament sa commitment ng gobyerno sa national security at maritime law enforcement. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At e-comment ninyo kung ano sa tingin nyo ang susunod na hakbang sa modernisasyon ng ating Coast Guard. Hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas!